Ako si Dr. Mercedina Mendoza Caponpon. Ako ang City Health Officer ng San Pablo City. Ako ay nagtapos bilang isang espesyalista sa mga bata, pediatrician, at ako rin ay nagtapos ng masteral ko sa UP Manila, Masters in Public Health. Mahalaga na hindi napapagpaliban ang pagpapatingin sa doktor dahil may mga sakit tayo na una ay walang sintomas at makikita lamang ng doktor sa pamamagitan ng kanyang eksaminasyon. Ganon din, tayo ay mayroon ng mga unang encounter na tinatawag natin sa PhilHealth na upang makuha nyo ang mga iba pang benepisyo ng PhilHealth ay kailangan po ng first patient encounter. So at gaya po noong mga binanggit ko, mahalaga na hindi ito pinagpapaliban dahil may mga sakit na wala pa muna tayong nararamdaman at malalaman mo lang na meron ka matapos ang eksaminasyon ng isang doktor. Sana preventive healthcare. Bakit po important naman? Importante po ang preventive healthcare dahil ito po ang makakaagap sa mga sakit na malala sa mga susunod na taon. Meron po tayong mga yugto, meron pong preventive, meron pong treatment at meron pong rehabilitation. Ganon din po ang kahalagahan ng pangalawa at pangatlong yugto, pero upang maiwasan pa ang mas malala pang mga sakit o komplikasyon ng mga ito, ay mahalaga na tayo ay makapunta na for preventive health services. Ano po yung madalas po ninyong makita sa mga pasyente matagal na po wala pong check-up? Sa mga pasyente na matagal na hindi nakakapagpa-check up, minsan nakikita natin na meron na pala silang mga problema sa puso, meron na akong mga naririnig na mga kakaibang tunog ng kanilang puso. Ibig sabihin, napakatagal na nitong mga nararamdaman nila, subalit ang mga sintomas maaaring hindi nila binibigyan ng pansin dahil akala nila ang konting kabog ng puso ay isang simple lamang na komplikasyon or mga sintomas na hindi kailangan ng check-up. May mga pagkakataon din na marirealize ng pasyente na meron na pala silang mga diabetes na malalaman lang nila matapos na isuhestyon ng doktor ang mga laboratory na mahalaga para sa kanilang kondisyon. Ngayon po, Dok, kunyari, sa tingin nyo, ano po yung pinakamaraming kadalasan nyo po nakikita sa mga medical? Sa kalimitang nakikita ko ay ang unang-una ay ang hypertension. Ang hypertension, kalimitan sa 10 pasyente, meron akong 6 o 7. Maliban doon, ay meron din tayong mga diabetes na binabanggit nila na meron na silang mga previous na mga gamot, kaya lang ito'y napahinto o hindi nakapagpa-check up ulit, kaya napatigil ang kanilang gamutan o ang mga test para masuri kung nakontrol ang kanilang mga diabetes. So kalimitan sa mga matatanda, ito ang mga kalimitang sakit na nakikita ko sa ating mga konsultasyon, sa ating mga health center, maging sa mga free clinic na gaya nito. So, sa tingin nyo po, paano po nakakatulong naman ang medical mission sa pag-prevent? Okay. Malaking tulong ang gaya po ng ginagawa ng SM Foundation sa atin pong mga kababayan dito sa San Pablo at maging sa iba pa na kinokondak ito. Dahil nagkakaroon ng tsansa ang lahat ng tao, kalimitan kasi ang mga problema na sinasabi nila ay wala silang finances, wala silang pera para makapagpa-check up, ganun din, wala rin silang pera para makakuha ng unang gamot. Ganon din, hindi nila din alam ang proseso upang makakuha ng mga libreng serbisyo sa ating gobyerno. Kaya ito ay parang inilalabi ng SM ang mga provision na iyon ng doktor o ng gobyerno. Dahil pag mga libre, kalimitan, ang ating mga City Health Office, ang mga doktor ng City Health Office ay naririto. Kaya nagiging daan ito para ma-check up, magamot, mabigyan ng additional pang programa
o serbisyo ang ating mga tao na may kakulangan sa pera through this effort ng atin pong gaya ng SM Foundation. So last na po, ano po yung pinakamahalagang payo po ninyo sa community upang mapanatili pong mabuting kalusugan? So siguro itong topic po natin na mag-medical mission na magana ito, isulitin na po. Okay. So, upang maging advice po sa ating mga kababayan related po sa pag-aalaga ng ating kalusugan. Mahalaga po na pag meron pong gaya nito na mga gawain na libre, gaya po ng ibinibigay ng ating SM Foundation at iba pang mga parte ng ating pamahalaan, ay gawin po natin na i-take advantage po natin yung pagkakataon na iyon. Dahil hindi lamang po iisang doktor ang naririto, marami din pong mga espesyalista akong kasama. So may pagkakataon po tayo na makakita ng mga doktor na magagaling. Bukod doon ay ang mga serbisyong diagnostic, gaya po ng X-ray, gaya po ng ECG, gaya po ng mga eksaminasyon sa dugo, sa diabetes, sa kolesterol, na minsan hindi po yan naiibigay ng libre sa atin pong mga ibang pinagkokonsultahan. Kaya ganun din ay ang gamot, nakakapagbigay sila. Kaya maganda po na tuwing may ganitong pagkakataon ay atin pong gawin ang ating kakayanan upang makapunta kaagad at makuha ang mga serbisyong libre gaya po sa araw na ito. So follow-up lang po. Payo nyo naman para sa mga takot magpa-check. Okay. Para naman po doon sa mga natatakot magpa-check up ay huwag pong maging ganun. Dahil mahalaga na malaman nyo sa unang pagkakataon pa lang, unang yugto pa lang ng pagkakasakit ninyo, ay kayo ay makita na kaagad ng doktor. Dahil pag meron na po tayong nararamdaman, mahirap na pong huminga. Minsan, nasa dulo na po ito ng ating sakit at may time na meron na pong mga komplikasyon. Kaya mahalaga kahit wala pa po tayong nararamdaman at una pa lamang ang mga sintomas na ipinapakita ng inyong katawan, ay kailangan na po tayong magpunta kaagad. Dahil mahalaga na wala pang komplikasyon bago pa magkaroon ng mahirap na at mahirap ng gamutin na sakit kung tayo ay mahuhuli sa ating pagpapacheck up. Pwede ba yun? Opo, ganda po. Thank you so much. Alright, magandang umaga po. Kami ay nagagalak at kami inimbitahan dito sa napaka-importanting project ng SM Foundation. Ako nga pala si Dr. Cristeto Azucena. Ako ang dating Pangulo ng San Pablo Medical Society at ngayon ay ako ay isa sa direktor ng San Pablo's Red Cross chapter. So, anong pinakamahalagang mga bagay na nakamit natin sa araw na to? Unang-una, pinakita natin na tayo mga tiga San Pablo ay handang tumulong sa ating kababayan. Nakikita nyo, napakarami naming volunteers dito na doktor, from the group of the San Pablo Doctors at saka San Pablo Medical Society. Kasama rin po natin dito yung mga kasama natin doktor sa City Health at saka yung iba-ibang organisasyon na nakilahok dito. So, yung mga ganitong gawain ay kailangan ng ating lungsod. At nakita natin sa haba ng pila sa araw na ito, marami talaga ang nangangailangan ng mga activities tulad nito na magbibigay ng mas wastong kalusugan sa ating bayan. Kaya salamat sa SM Foundation at lagi kayong merong ganitong mga gawain. Personally naman po, ano po yung memorable? Personally, as a physician, natutuwa kami na tinatangkilik ng mga ating kababayan ang mga gawain tungkol sa kanilang kalusugan. Ibig sabihin, yung awareness ng bawat isa na para alagaan ang kanilang katawan para sila ay mas maging mabuting mga mamamayan ay naroroon. Lagi yung health awareness, health education ay importante.
Kaya nga sana mas gawin pa nating mas regular ang ganitong gawain. Ah, ano po pakiramdaman ng Doc personally na nakatulong po kayo sa bayan ng San Pablo? Personally, ito talaga naman ang layunin ng bawat isa eh. Hindi tayo naging tiga San Pablo para maging tiga San Pablo lang, kundi ang layunin natin ay tumulong tayo para paunlarin ang bayan natin. Ito yung alituntuning bagong pananaw ng mga tiga San Pablo. Doc, dagdag ko lang po. Ano po yung pinakakaraniwang sakit na nararanasan ng mga residente po dito sa San Pablo? Dito sa atin, kalimitan din sa mga buong Pilipinas, ang kalimitang sa mga bata, syempre yung mga ubo, lagnat, sipon. Pero sa mga matatanda, ngayon marami sa atin ang may alta presyon, marami ang nagkakasakit sa puso, marami rin ang nagkakaroon ng mga stress disorders dahil marami silang inaasikaso. Sa ganitong mga pamamaraan, nabibigyan natin ng awareness sa mga tao. Marami hindi alam na mataas pala ang presyon nila. Pero through this, na monitor natin ang pressure ng bawat mga taong pumupunta dito. Bakit po mahalaga yung early detection? Early detection kasi tulad niyang sakit sa mga alta presyon, kung mabibigyan natin ng tamang gamot earlier, hindi na ito magpro-progreso pa sa ibang sakit. Kasi sabi natin, ang alta presyon could lead to further diseases like heart diseases o kaya yung mga stroke o kaya naman yung early detection din ng diabetes. Pag earlier natin na-detect yan, ay mas nalelesen natin yung komplikasyon nila. At nagiging mas mahaba ang buhay ng tao kapag nagagamot na maaga. Paano po nakakatulong yung medical mission ito sa pagbibigay ng impormasyon sa komunidad tungkol sa health? Oo, ang medical mission kasi ay pamamaraan para mas marami tayong mga kababayan at tao ang mabibigyan natin ng tamang impormasyon at tamang mga pamamaraan kung paano nila mapipigilan ang mga pagdating ng sakit. Hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa kanilang pamilya. Importante ito kasi ibig sabihin napapakita natin ang ating concern at pagmamahal sa bawat isa using, halimbawa, yung SM Foundation. Napakalaking service na binibigay ito. Tsaka ang mga medical mission kasi pamamaraan na nakakakuha sila ng mabilis na mga konsultasyon sa mga doktor, iba't ibang klaseng specialty. At from there, makikita natin, ma-identify natin kung sino yung mas vulnerable, kung sino yung mas dapat i-follow up natin at bigyan ng pansin. Last question po, paano po makakatulong ang impormasyong makukuha mula sa medical mission sa pagpaplano po ng mas pangmatagalan na health programs? Oo. Kung through the statistics na makikita natin, tulad ng mission na ito, makikita natin na napakalaking porsyento pala ang mga may alta presyon o napakalaking porsyento na ang may diabetes, maibibigay natin ang impormasyong ito sa ating pamahalaan o sa ating health system para maiplano ang mga susunod na gawain para mapigilan ang pagdami at paglaki ng mga kaso ng mga ganito, the non-communicable diseases na pwede naman nating mapigilan through proper lifestyle advices at saka yung mga monitoring. Okay na pong barangay sa covered? Actually, ito ay included ang buong barangay, lahat na barangay, the 80 barangays sa San Pablo. No? So, inimbita sila lahat. So, sa tingin niyo, Doc, mga ilan po ang mga pupunta? Range? Based sa mga pila na nakita natin, marami ito. Libo siguro ang isa-serve natin sa araw na ito. Nakakatuwa at marami tayong mabibigyan ng serbisyo. At the same time, despite of the weather, naririto sila kasi ibig sabihin, naroroon yung pangangailangan na mabigyan ang lunas yung mga nararamdaman nila. Galing sa magot, Doc. Okay.
sabihin niyo po ulit pangalan niyo sa akin, tsaka taga saan po kayo. Lolita P. Castillo, San Rafael, San Pablo City. O Nay, ano po yung rason niyo bakit po kayo nagpa-check up po ngayon? Kasi kailangan kong ma-check kung ang aking dating nararamdaman ay ma-okay at saka ako maresetahan. Ano po ba yung nararamdaman niyo po dati, Nay? Dati kasi ay noon dati ako nahihilo. Tapos nitong pandemic, itong kabakong katawan ay nangimay. Nangimi, oo. Kailan po yung huli yung check-up na yun? Huli kong check up. Last year, meron akong check up. Last year pa po. Oo, last year pa, September. Bakit po, bakit last year pa po yung huli yung check-up? Ano? Bakit po last year pa po yung huli yung check-up? Bakit po kayo hindi Kasi hindi ako makapagpa-check up sa may bayad. Kasi kasi wala nga, dala ng kawalan. Mahal po ba yung check-up? Mahal pagka sa private. Nakakapagpa-check up naman ako sa government. Ang pamasahe naman ang mahal. Papunta mo roon, 150. Pagbalik mo rito, 450 rin. 300. Pag minsan, kulang pa. Kakain ko. Pag minsan, tiis na lang. Yung hindi na kwento po sa akin kanina, yung pa-check up kayo. So, parang hindi na nagpo sa iba, di ba? Oo, kasi ako yung nagpasil yung sa ating ano nga ba yun? Eh, sabi Yung nila, PhilHealth, nagpa-check up po sa government. nagpa-check up ako sa government. Tapos ang ginamit ko ay yung PhilHealth. Hindi naman ako binigyan ng reseta. At bawal daw sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. Eh, kung di siya yung niya, sabi niya, ano say-say? Ano? Eh, nabanggit niyo po kanina. Na? Sabi niya, taka ako, ano say-say nun? Oo nga, taka ako. Anong saysay ng pagpapacheck up ko? Ginamit lang yung, parang binayaran ko lang yung laboratory doon sa aking PhilHealth. Ayun, saysay. Ayaw naman ako bigyan ng reseta. So, kamusta po yung project proseso niyo dito? Nung mabalita ko nga ito, kagad akong gumayak. Pero okay naman. Kasi nung isang mag-check up dito, okay naman. At saka talagang asikaso ka. Ay, pwede yung kwento na yun na nagpa-check up yung kayo dito ng 2024. Oo. Nag-check up ako noong 2024. Okay naman. At saka, ayun, yung nga ang ginagamit ko pa rin hanggang ngayon na mga maintenance ko. Ngayon naman, ang lumabas sa akin noon, mataas ang sugar ko, mataas ang cholesterol, maraming mataas sa akin, uric. Ngayon naman okay. Okay daw ang aking ko. Pero binigyan pa rin ako ng gamot kasi katulad ng atorvastatin, kailangan daw ay pwede na inom pa rin daw ako kasi may sa puso. Every other day pwede. Eh, pwede niyo pa kwento, sabihin niyo po na noong 2024, pumunta na yung SA Foundation dito. Tapos doon, nagpa-check up din ako sa kanila. Parang ganun sabihin niyo. Noong 2024, nagpa-check up din ako dito sa SM Foundation. Ayun, okay naman. Hanggang ngayon nga ay yung mga indireseta sa aking gamot, nabibili ko sa kuwan o kaya nakukuha ko sa barangay. Ano po masasabi niyo na bumalik po ang SA Foundation? Ay di salamat at bumalik ang SM. Marami natulungan ang taga rito sa San Pablo nang bumalik dito sa SM. Maraming salamat. Kamusta yung check-up niyo na? Kwento niyo naman po. Ayos naman, doktora, ayos naman ang check-up ko nga. Medyo nagbago nga ang aking, mababa daw lahat ang akin kasi naiinom ko yung maintenance ko. Sabi ni doktor, ayos naman ang check-up sa akin. Sa tingin niyo po,
paano po makakatulong sa inyo yung pagpapatingin po agad? Pag, hindi ko rin masabi kasi ay pag minsan kulang ako sa financial talaga. Kaya ako hindi kaagad maagang nakakapagpa-check up. Saka yun, kung makakahingi ako ng tulong. Diba? Pwede niyo ba sabihin na salamat SM Foundation dahil sa limong check-up, hindi lang sakit ang nalaman ko, pati meron ko rin Pwede po, 1, 2, 3, go. Salamat sa SM Foundation. Nalaman ko, libreng check-up, nalaman ko pati ang aking ang kalagayan ko ngayon at libre pati gabot. Sabi niyo na, hindi lang gamot ang binigay nyo, pati peace of mind. Na alam ko na Oo. Hindi lang gamot ang ang nakuha ko, kundi nagkaroon ako ng peace of mind na ako pala ay hindi gayong kagrabe ang sakit. Kala ko noon grabe na eh. Ano po pakiramdam niyo na matapos ng consulta mo? Parang medyo nag-iba ang pakilasa ko, medyo lumakas ako, tsaka talagang parang nakaramdam ako ng kaunting saya. Kasi po, Kasi po, nalaman ko ang aking sakit. Salamat sa SM Foundation. panatagad. Panatag na ako. Ano po sa tingin niyo yung pinakamahalagang ayunin niyo ngayon sa lahat? Ang mahalagang, pinakamahalagang maiuwi ko, ay yung naramdaman ko nga na maginhawa ang pakiramdam ko. Ay, bakit po, kailan po yung huli niyo po check-up na rin? Huli kong check up yung last year nga na sinasabi ko, September yata yun, na hindi ako niresetahan ng gamot. Yun lang. Kung hindi Pero itinuloy ko na lang ang aking gamot. Kung hindi po ba pumunta yung SM dito na yung magpapacheck up po? Nagbabalak ako sakali ko, ako'y magkapera, magpapa-check up ako talaga kasi medyo ako'y kuha na sa sarili ko. Sabi ko, ano ba itong nararamdaman ko? Pag minsan nga, sabi ko, nasasabi ko na, Diyos ko, ano pong dapat sa akin? Yun. Yun pala darating sa akin. Nabali na yan, please. Hindi na po inisip ko na kailangan po magkaroon ng pambayad. Kasi meron. Oo, naisip ko rin kasi noon talagang wala talaga akong kahit ako'y gumayak, wala naman akong pambayad. O basta wala talaga, ang kakulangan talaga ay pera. Kaya buti, dumating kayo, SM Foundation. Oh, mahigit dumating ang SM Foundation at ako'y na-check up. Libre pong lahat, pati gamot. Nung malaman ko yon, agad akong gumayak. Kahit hindi maganda ang pakilasa ko. Kamusta na po yung mga doktor natin? Ayos naman po, mga doktor. Yung dalawang doktor dyan dati ko napapag-check up nung bata-bata pa ako. At saka, iba, medyo ako masaya ako ngayon. Ito, iyakin ako talaga eh. Masaya po kayo dahil. Oo. Masaya po kayo dahil. Masaya ako dahil ako'y na-check up, nalaman ko ang talagang kung anong kalalagayan ko. Kung may mensahe po kayo sa SM Foundation. Kung ano, May mensahe po kayo sa SM Foundation. salamat sa SM Foundation. Maraming salamat. At marami kayong taong natutulungan kagaya ko. Tsaka, hindi ko nabibili ng gamot. Hindi na ako maghahanap kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot. Binigyan ako ng gamot na
maraming check. Tapos ako'y, tsaka ang mga doktor at tuwang alaga pala dito ang pasyente. O mas naman po yung ano na, yung mga gamot ng pera. Ang mga gamot ko. Ang mga gamot ko naman ay yung amlodipine, dati pa rin gamot. Amlodipine, metformin. Yung mga gamot ko na, yung binigay po niyo, pang ilang buwan sir? Alin? Yung mga binigay po na 1 month. Binigyan ako ng 1 month. Kasi 30 eh. Di 1 month yun. tapos yung iba po mga reseta. Tapos wala namang ibinigay. Kundi yung resetang yun, pwede ko na rin yung gamitin siguro. Kasi pag nakakahingi naman dyan ng gamot, every 3 days, 3 months, nakakahingi naman. Yung 3 buwan. Sa barangay nakakahingi ako. Yung ECG na kanina nag-ECG. Kwento niyo naman yung ECG tsaka X-ray. Yung ECG, Tsaka X-ray na. Kwento niyo po na nag-ECG. Kanina X-ray na. yung X-ray, ay paano nga pala yung X-ray ko? Sa ano po yung, bigay niyo po yung center. Napacheck niyo po sa ano. Sa Kasi sent. iba saan po, parang iano po yung ano, yung results po. Kukunin niyo po. Kaya, kuwan. Kaya, ay, Kwento niyo lang po na kanina po. Tapos na X-ray, ECG. Kwento niyo lang po. kaninang papunta ako sa SM, nalayan ako ng mga taga-SM. Ano, tsaka yung mga walang SM, inalalayan ako para ako'y makapagpa-x-ray. Salamat sa SM. Salamat, maraming salamat. At saka na-ECG ako, okay daw naman. Ngayon, kung ako daw ay sakaling minaramdaman, nangangabog ang aking dibdib, pa-check up daw ulit ako. Nay, ulit tanong ko na lang sa inyo. Bakit sa tingin niyo importante na magpa-check up palagi? Para kailangan pa-check up palagi para ma-monitor naman talaga ang ating katawan. Kailangan. Pag minsan nga, yung nararamdaman ka, hindi ka makapagpa-check up kaagad. Pero Nay, kung may kakaroon kayo ng sapat na bayan, lagi yung pa-check. Oo, kung mayroon lang sa akin sapat na kakayahan, palagi ako magpapa-check up. Kaya malaking bagay yung mga ganito na yun. Kaya malaking bagay yung pagkakapunta ko dito ng SM. Nay, maraming po salamat. Maraming salamat din po. Nay, iunin ko lang po yung ano. Nay, sa akin lang po tingin, Nay. Parang nagkakwento Saya lang ka, po tayo. Sige po. Nay, ano pong pangalan niyo, Nay? Lolita Castillo. Pandinuelang middle name ko. Taga saan po kayo, Nay? San Rafael. Okay. Nay, ba't po kayo pumunta ngayon dito? Gusto kong magpa-check up kasi hindi ako makapagpa-check up sa labas. Alam mo na, walang... Oo. Sige pa, sabihin niyo po. Wala kasing talagang kalimitan, walang pera. Tapos, yung anak ko naman ay walang, pero may nasa barangay lang. Tapos, nung last year, nagpa-check up ako diyan sa, yung ating akap ba yun? Nagpa-check up ako. Ayaw kong bigyan ng reseta. Sabi ko, ano say nito? Pumunta raw ako doon sa may bayad. Ay, sabi ko, kaya nga dito kami napunta para kami makalibre. Diba? Tama yun. Wala, bawal daw sa kanila Kaya ako nakapagpa-laboratory doon. Ginamit ang akap ko. Laboratory lang. Walang reseta. Nay, okay lang ba na sabihin niyo, may pinuntahan akong medical mission kaso bawal daw reseta. Di ba may pinuntahan po kayo? Oo, may pinuntahan ako. Hindi ko natutukuyin kung sino. Oo. Sabihin niyo na po may pinuntahan po kayo medical mission dati, pero hindi kayo binigyan ng reseta. Pero hindi yung medical mission. Ano po yun? Akap yun. Yung sa medical. Yung bang ating PhilHealth ng... Government po. Hindi, PhilHealth ng ating, ng senior. Di ba may PhilHealth na ngayon ng senior na may libre tayo doon? Ayun gayon. Bali pero PhilHealth po kasi is government po di ba? Government, oo. Sabihin niyo Yung- na po may pinuntahan po kayong
check-up dati na libre daw, pero bawal daw reseta. Sabihin niyo lang po, ulitin niyo po. Oo, at nagagalit daw yung, ewan ko, kinagagalitan daw sila. Siguro, nung mga yung mga, ang tawag doon, yung mga professional na mga doktor talaga roon, ng mga, yun, ganyan. Ayun ang sinagot sa akin. Okay lang po na ulitin niyo po yung sinabi niyo po kanina. Pero sabihin niyo po na meron po kayong pinuntahan na, na libre check-up. Pero, iba, pero tinanggihan po kayo. Meron akong pinuntahang libreng check-up, pero hindi ako binigyan ng reseta. Na laboratory lang ako. Oo. Kasi bawal daw sa kanila. Sabi ko naman, bakit anong saysay at kuwang, ginagamit ko naman ay yung PhilHealth namin. Bawal daw sa kanilang magbigay ng ano yun, reseta. So, kailan na idugtong niyo po? Pero buti pa dito sa SM, libre. Kompleto sila. Pero dito sa SM, libre, kompleto sila. Kaya ako'y nagpilit kahit ako alam mo na, masakit ang tuhod. Wala naman akong anak, kundi yung kasing laki mo. Ay, masakit din ang paa. Nay, saan po yung asawa niyo? Matagal na akong, 29 years na akong balo. Kaya mamag-ina kami sa bahay. Ilan po kayo sa bahay? Kami mag-ina lang. Ano pong trabaho po niyo? Ako, wala na akong trabaho ngayon eh. Kasi hindi ko na kaya. Dati ako ay nagtitinda sa highway. Yung nagtitinda ng mga prutas. Hindi ko na kaya. Yung anak niya po? Yung anak ko, dati katulong ko doon. Ngayon, hindi rin matanggap. Malaki nga eh. Tapos, siya, tapos, ayun, napapunta naman sa barangay ngayon. Ayun lang ang aming pinagmamantin eh. Nay, kailan po kayo nagpatingin sa doktor? Huling nagpatingin sa doktor, last September pa. Oo, hindi na nga ako nakabalik. Kasi nainis ako. Kasi nga, gawa ng gayon nga, hindi man ako nakakuha ng reseta. Pero pag may medical mission talaga ako napunta. Ngayon ko lang sabihin nyo, matagal na akong hindi nakapagpatingin sa doktor dahil wala akong pera na pambayad, parang gano'n. Yun, hindi ako nakakapunta sa ibang doktor kasi wala naman akong kakayahang magbayad. Bakit ngayon lang po nakapagpa-check up na yun? Kasi nga, nabalita ko itong medical mission. Tinawag ni chairman. Ngayon lang ako, may pagkakataon ako kasi magpunta. Kasi wala nga akong kakayahang magbayad sa labas. Nay, ano pong Nay? Ano po sa tingin niyo pinakamahalagang maiuwi niyo po ngayon bukod sa gamot? Siguro na maganda sabihin niyo po. Ngayon po na kunyari na nakapagpa-check up ka na, sabi niyo po. Ngayon po na nakapagpa-check up na ako, uuwi akong alam ko na kung ano yung kailangan kong gawin. Na mag-take ng maintenance, gamot, parang gano'n po sabihin niyo. Pagkatapos kong makapagpa-check up, nakakuha na ako ng gamot, tsaka reseta, hindi ko... Alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Ay, pero mas masaya. Masaya naman yung sabihin. Masaya naman ako kasi nga Sorry, sabihin niyo po ng masaya. Ngayon, nakapagpa-check up na ako. Salamat. Ngayon, nakapagpa-check up na ako. Salamat sa SM ba? SM Foundation. SM Foundation at ako'y makakapagpa-check up. Ulit. 1, 2, 3, go. Ngayon, ako'y makakapagpa-check up na. Salamat sa SM Foundation. Kuya, sorry, yung radyo po naririnig ko. Sorry. Isa pa po, ma'am. Sorry. 1, 2, 3, go. Ngayon, ako'y makakapagpa-check up na. Wait lang, sorry po. Set.
Sir, Sir? Sir? Sorry. Yung radyo po narinig ng... Sorry, sir ah. isa pa na, sorry na. Naririnig kasi yung radyo na sa No, okay lang. Sir, 1, 2, 3, go. Ngayon ako yung makakapagpa-check up na, ay masaya naman ako at makakapagpa-check up ako sa SM Foundation. Maligaya ako ngayon. Ano po masasabi nyo na binigyan po kayo ng maraming gamot, libreng doktor? Ay di, salamat. Salamat sa taga SM Foundation at una sa lahat ay ang Panginoon Diyos. Ano po masasabi nyo sa SM? Eh, okay naman kasi hindi ngayon lang ako nagpa-check up dito eh. Talagang sila ay nagsiservisyo ng ayos. Oo, lalo na sa mga taong wala. Nabigay po ba yung mga kailangan nyo po? Oo naman, mga nakaraan. Dala ko nga yung reseta ko noon eh. Excuse ako'y talagang iyakin. Nay, ano pong sabi ng doktor sa inyo kanina? Wala pa naman ako doktor na Hindi nakakausap. kunyari na tapos ng check. Ano po ba yung existing nyo pong sakit? Eh, yung sakit ko ay kailangan ko ang laboratory talaga eh. Kailangan ko ang laboratory. Saka, yung ingatan ko nga raw ang sarili ko. Binigyan akong gamot, inumin sa tamang oras. Ano pong ilalaboratory nyo na yung ECG po ba? Ang laboratory ko ikuan eh, overall. Ewan ko lang kung malalaboratory dito. Ano ko gawin natin? Kung umalis na, isingit ko na sa mga ano. Tapos, interview na namin kung ano sabihin sa akin. Ayan, maganda to yun. Nakapagod na yun. Sige na, gawin natin na isisingit natin kayo. Oo, may mga nade-diagnose tayo. Ready ba to? 1, 2, 3, and go. Bakit po mahalaga sa SM Foundation na dalhin po yung ganong serbisyo sa komunidad? Yeah. Dinadala namin ng serbisyo dito sa community kasi pinapangalagaan po natin ni SM ang mga surrounding community sa mga businesses po natin. Ang kaganda, sorry, blah, 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 blah. I-edit naman po natin. From the, thank you. Ang kagandahan po na nagpupunta kami sa community, may mga tao po kasi experience ko po pupunta sila dito, vitamins lang ang sadya. But since complete po yung services natin, may vital signs na check po ang BP nila. Sabi nila wala silang maintenance. Pag tinanong anong BP, mataas. Kaya doon pa lang, namamanage na po natin. May pang-test tayo ng sugar, cholesterol, uric, na-ECG din po natin ng pasyente. At kung ano man ang nakita nating diferensya, nabibigyan po natin sila ng tamang gamot. At wag ko kayo mag-alala, bumabalik po kami every year. Dito po sa SM City San Pablo, pabalik-balik na po kami since I started in 2016. Kaya yung mga pasyente ho natin, naaalagaan po natin. Ano po yung inaasahan nyo pong maging pangmatagalang epekto ng programang ito? Naalagaan po natin yung community eh. Yung iba kasi nagdi-discourage sila na ang medical mission band-aid solution lang yan. Sa SM Foundation po hindi. Kasi bumabalik po tayo sa mall every year. Kung may mga pasyente tayo, for example, na-diagnose natin na high blood, na test natin yung dugo, na X-ray, na ECG, after 1 year babalik tayo. Pero yung interim po niya, nare-refer sila sa health center. So pagbalik nila, minsan dala pa nga nila yung reseta nila as experience kanina na 2024 pa na reseta, 2026 na po tayo. So nakikita po natin kung may improvement yung pasyente, kung naalagaan siya ng community, at kung ano pa yung kaya nating maibigay sa ating communities. Bakit po yung San Pablo po ang isa po sa beneficiary na case? Maraming nagvo-volunteer kasi dito. Malawak ang community surrounding the mall at nakakatuwa po kasi ang dami nating volunteer doctors, volunteer nurses. Mas maganda po yung serbisyo na ipapaabot natin sa ating mga communities. Last question po, no? Paano po nakakatulong ang medical mission sa maagang pagtukoy po ng mga health concerns sa community? Kami po kasi, hindi kami medical mission lang na nagbibigay ng gamot. Nagda-diagnose po tayo. Yung nga kanina mentioned earlier, tinitingnan po natin yung
present na pangangatawan ng pasyente, present na nararamdaman, at yung hindi man nila nararamdaman, nakikita po natin doon sa kanilang vital signs, sa BP, sa timbang. Pag-check natin ng cholesterol, mataas ang cholesterol, doon pa lang may kasama na tayong pangangalaga sa pasyente. And I'm also a lifestyle medicine practitioner, kaya nag-guide din po natin, na-emphasize po natin sa mga pasyente na ang lahat ng sakit ay kaya nating mapigilan ng pag-progress with the right diet, the right enough sleep, 8 hours of sleep, yung pahinga, tamang pahinga, pag-iwas sa mga bisyo, sigarilyo, alak, mga ganun po mga bisyo. Pag naiwasan po natin, maganda po ang ating health outcome. Last question, Doc. Ano po pinakamaraming sakit na na-encounter niyo po dito? Dito sa San Pablo, diabetes, high blood, yun ang kailangan tugunan po natin. Parang kailangan bumalik agad dito, i-emphasize ang lifestyle change, mag-implement ang LGU siguro ng lecture and activities on proper diet, na iwasan yung mga mamantika, matataba na pagkain, exercise, at bawas ng stress, bawasan ang nightlife. Thank you so much po, Doc. Thank you very much.